Thanks, Aaron. June. Sir June, salamat. Thank you. Ito ang beauty queen mother naman ng Makati. Walang iba kundi si Marinel Cruz of Inquirer. Ayoko na sana magtanong kasi 'di ba lalaylay after June. June Lalin. Anyway, so yun nga kasi 'di ba sinasabi din guys ng mga tao na scripted daw yung PBB. Tapos is it true na when you come in sasabihin sa iyo, "Oh, ikaw maging mean girl ka," o "Ikaw maging mean guy." O sagutin mo. Okay, tapos another one is that also syempre before you come in, you parang nire-ready niyo na yung sarili niyo on how you will present yourself to the public. Nag-iiba ba siya when you go in? Tapos, so, yun nga, pointers para dun sa mga papasok na housemates. Menay, dalawa lang. Isang yung chismis at saka itong pointers kung paano maganda i-present yung sarili mo in public. Or conscious ba kayo doon when you go inside? Okay, let's do the first question yung first. sa una na, so every year talaga, pag nag-audition pa lang, sinasabi na scripted na, merong mga pelina, bakit nagpapa-audition pa, meron naman talaga. That is not true. Has never been true. Any season, talagang dumadaan sa audition lahat ng nakikita nyo sa loob ng bahay. Except for celebrity edition kasi ibang proseso yon. And then, dun sa sasabihan ka na parang, oh, mean girl ka, ganyan. Walang ganon at all. Walang Lumalabas instructions. na lang yun, B. Ugali mo talaga yun. Ako hindi kasi ako sinabihan ako dati na beautiful girl daw. Sabi ko, hindi ko kagad yun eh. Hindi kasi sa batch namin, yung kaibigan namin din si Princess, hindi naman niya in-expect din. Alam naman niya na nag-audition sa pero nagalit sa bakit daw sa loob ng bahay ni Kuya. Parang, English kasi. Kaya mo yan. Bisaya na lang, Bisaya. Sabi niya, parang pinaglalaroan daw kami. Sabi niya, so nag-forced eviction, voluntary eviction siya sa sarili niya, na-realize niya. So, wala talaga. Kung ano yung ugali mo talaga, kung ano yung ugali mo, makikita mo rin eh. Parang, ganito pala ako pag may mga problema, pag may pressure. Makikilala mo din ang sarili mo dito, sa loob ng bahay. Pwede ba, TV? Yes, Alexa. Parang may sinasabi pa si B. Ay, Okay ka na ba doon? sorry, Harap meron ka ni pa Melay. Wala naman. Hindi, walang sinasabing ganun. I think ang interesting din sa Big Brother lagi, and sinabi na to ni Direk Lauren kanina, pwedeng may mag-audition na kala mo lakas ng dating, ganito, ganyan, matapang, pero pag na-mix na dun sa ibang tao, biglang medyo mas titiklop, medyo ano talaga nag-iiba, so you can't tell. But short answer is no, never sinasabihan ng isang housemate na parang, oh, dapat, ito, maldita ka. Oo, ganon. Walang ganon. Enchong, any inputs? I have to agree kasi naalala ko nung pumasok din ako, medyo may konting inis. Actually, hindi konting inis. Medyo inis ako nung time na yun nung pumasok ako. So, hindi mo rin talaga siya mapipigilan. Totoo yung sinabi nila, lalabas at lalabas yung tunay mong ugali. No matter how much you filter yourself after 2 or 3 days, yun na. Kasi, totoo yun magiging tahanan mo na to. Hindi lang siya bahay. Magiging tahanan mo na. Yung mga housemates, unti-unti mo nang marirealize na parang kapatid ko na to. Parang naging pamilya ko na sila. And then when that happens, yung ugali mo talaga lumalabas. Dun lumalabas kung inggitero ka, kung medyo insecure ka, lalabas talaga siya. Parang sa una siguro you can fake it, you can conceal it, no? Exactly. I mean, I'm sure all of you have experienced that. Na Best parang, foot I tried forward to put a muna. front. Naganto muna ako. Yes. Pero after a few days, mapapagod ka eh. Lalabas at lalabas. Oo. I want to answer yung ano muna. Is it scripted? Never po siya naging scripted, ang Pinoy Big Brother. Pero kasi you go through a series of auditions, maraming layers of interviews. So, well, actually, dito nga wala kaming scriptwriter eh. Meron po tayong story editor. Kasi never gumagawa ng script ang PBB. So, yung mga story editors natin, tinatanong yung housemate, sino bang bubog mo sa buhay? Ano ba? At yun yung ginagamit para i-presenta. Tapos bahala ka na sa loob kung paano ka magre-react. So, that's how PBB generally works dito sa ating tahanan. And also, the other pointers, ito lang sinabi ni MJ nga na kahit anong best foot forward mo, kalaunan, nawawala, nabuburo eh. Kasi even yung mga cameras, hindi ka na nagiging conscious sa kanila.
nagiging parte na siya ng every single life mo. Tapos, lalabas na yung totoong kulay mo. Minsan, napapagod ka na magdamit, di ba? Mag-swimsuit sa loob, maligo, ayaw mo na. Minsan, yung mga unang araw, nagwe-makeup ka pa. Tapos, sa mga succeeding days, sasabihin ni Kuya, uy, gusto ko lang i-remind kayo, TV show pa rin to, So, yun, oo. Ikaw, ilang beses ka sinabihan na mag-makeup ka? Araw-araw, sinabihan ko lang din, napapanood kayo ha, sikat to na bahay ko. Ay, kasi ang mukha na talagang kuan. So, talagang, at siguro iniisip nila siguro na scripted dahil may mga papel. Siguro, yung alam mo naman yung mga tao kung makaisip sila, dahil may script yun ba? Akala, yung mga theory nila na wala naman ito, wala doon, pero hindi yun. Ilalagay kasi nila sa papel yung mga task. Yung mga task ngayon ang parang magsisilbing script para matrigger yung emosyon ng tao. Emosyon ng housemate, kung saan siya dadalhin doon sa emosyon niya. So, yun ang hindi talaga scripted dito. Kung scripted kami ni Jason, makadalawa ba kaming anak? Hanggang ngayon, nagdrama-drama kami. Parang naman kaming baliw ni Jason. Hanggang ngayon, scripted pa rin pala kami. Ipapangalan mo Stella Mela sa anak mo, Alexa. Ay, opo, I really agree po na hindi po siya scripted. Actually, nung batch po namin, kagaya po ng sabi na you wanna try to portray a certain persona. Ganun po yung ginawa ko. Sabi ko, gusto ko maging, because I am a strong, independent woman, gusto kong ipakita yon na strong ako. Ay wala, iyak ng iyak sa loob. So parang magiging vulnerable ka rin po talaga. Parang lalabas talaga yung all sides of you sa loob ng bahay. Maybe because you're triggered or because yun yung totoong nararamdaman mo. And during the first few weeks of me inside, nalaman ko po paglabas na ang daming may ayaw sa akin kasi hindi nila maintindihan yung personality ko. Tapos, as the days went by, yun po, lumabas talaga yung totoong ako na si Alexa yung na totoo. Tapos, dun po talaga ikaw makikilala ng mga tao. So, imposible po talagang maging fake. As a matter of fact, bago po ako pumasok, Ma'am Cory asked me as a celebrity edition na, Alexa, this is make or break for you. Are you willing to risk it? Kasi pwedeng mahalin ka o pwedeng ayawan ka ng tao. So, kumpiyansa mo na lang po sa sarili mo kung mabait kaya akong tao. Kaya hindi ko kaya magpanggap ng 2 buwan. Yun po yung magiging tool mo talaga to get on every day. Okay. Dun sa ibang guys, like yung kay Alexa, meron ba kayong pointers on how to best present oneself as a housemate pag nasa loob na? I think mahirap kasi yung pagpapasok ka as a housemate tapos iisipin mo, how do I best present myself? Parang it's kind of hard. Although pinapakilala namin ang bawat housemate na may moniker nga or parang may tag tulad ng ginawa natin dito, hindi naman yun nagde-describe ng kabuuan ng housemate na yun kasi ang dami pang pwedeng mangyari. And no matter how many interviews yung gawin sa'yo bago ka pumasok ng bahay, kapag naharap ka sa isang task, kapag bigla kang na-in-love sa loob, kapag na-stress ka, kapag na-trigger yung anxiety mo or whatever it is, meron at merong bago na nalalabas. Kasi nga, no one has ever been in that situation na maging housemate until you become a housemate. Nobody knows what it feels like. So, there's something in that person na lalabas at lalabas. So, no need to present kasi yun na yun, as is. Okay. Thank you, guys. Good luck. Thank you, so Marinel. much. We're down to our last 3. Last 3 questions. Okay. Kasi mag-asara na, mapatayin tayo ng ilaw dito ni Kuya. Ito ang ultimate boy magnet ng QC. Walang iba kundi si Albert Abilido of The Chicken Fest. Wrong moniker. Wait, wrong moniker. Alam mo kung anong moniker niya? Ang nagkaroon ng ex na Big Four ng Big Brother. Charot lang yun. Albert. Kaya ni Big Abilido. So. Wait lang, anong season? Uy, joke lang yun. It's not my story to tell. Ay, uy, naku lang yung gusto rin. It's not my story, man. Alam ni Bix lahat, oh. Nga pala. Ang ex ng isa sa mga naging Big Ay, hindi. Four. Go, Albert. Ito naman. Okay, sige. Hey, mabuhay. So, nabawasan kasi hindi big Ay, winner. Mr. Sabi mo. Pixiv. Okay. Ayan, okay. Ayan. Hey, mabuhay. Congratulations, Sino yan? everyone. Kami ang press ngayon sa'yo. Charot lang, Ay, Mars. Ayan. Uy, thanks sa support sa Peba, Mars. of course naman, thank you din, Love Mars, sa you. support nyo sa amin. Ayan. So, my question first is for Alexa. In what ways yung pagpasok mo sa house and then yung life mo after PBB, yung that transition challenge your authenticity, especially with your relationship with KD? And
throughout your showbiz journey, how is it for you upholding your true self? Sa totoo lang po, PBB, I mean, the experience of being a housemate, it opened me up in so many ways that I can't even begin to enumerate. Naging open po ako bilang, I mean, as a person, yung personality ko, dahil I'm very, I have very high walls. I used to have very high walls. Pero being a housemate taught me kung paano makisama sa iba't ibang klaseng tao na hindi ko piniling makasama. Tinuruan akong kung paano mag-react in different situations, under stress, under pressure, how to handle myself with grace still. And yeah, so with that, I'm very thankful na naging housemate ako. I'm very happy. It taught me so many things. Na nagagamit ko rin po bilang artista, bilang celebrity. And it also brought me to KD. So I'm... goals. What was the other question? How did you manage to become true in this kind of business? Alam niyo rin po, it also... I'm very blessed. It opened me also to other people. Ang daming nakakilala sa akin, ang daming nagmahal sa akin after, na hanggang ngayon ay nandyan na sumusuporta sa akin. I'm very blessed to have known them, and that's all because of Pinoy Big Brother. How do I handle? I don't think there's a specific formula. I just do what my gut tells me, what my heart tells me. And tinuruan din ho ako magkaroon ng boundaries ng PBB. Sa totoo lang po. Not just being inside, but the experience after. Yung paglabas mo na parang bagong tao ka ulit, may phone ka na ulit, there's social media, many opinions around you, bombarding you every day. After being without it for a couple months, nakakapanibago. So sobrang laki po ng growth ko after, I believe. I would like to say. And yun po, with my career naman, I am where I am today because of PBB also. Malaking boost in my career, I would say. I've been working hard since I was a kid, but no doubt, and I will not deny, how PBB has helped me, not fast track, but get a few steps ahead of where I would love to be, of where I would want to be. Ayun po. Thank you. Congrats, Thank you. Alexa. Thank you. And yung last na lang for Ma'am Shimelay. Ayan. For someone who's very busy, madaming projects, ganyan, do you still believe in overexposure or natatakot ka bang ma-overexpose yung sarili mo? Of course, I truly believe in that. And because of that, I'm now signing off. Charing lang, charing. Hindi, totoo talaga yan. Totoo talaga yung overexposure. Kasi minsan, kanang parang mauuta na yung mga tao sa'yo ba, magsasawa na yung mga tao sa'yo ba. Pero siyempre, ano mang magagawa ko kay may blessing man tayo sa Pinoy Big Brother at saka itong ating kuan-on-one. Pero itong kuan-on-one naman is once a week lang ito every Tuesday. And then, itong Pinoy Big Brother naman is every Saturday lang ito and every Sunday. Yes, weekends lang ako sa... Ngayon lang ako sa Star Hunt lang ako magwa 1 week every day. So, I'm not really believe na... Kilikili ko mo. Yung really believe na itong season, baka itong week lang ito much overexposure ako. Pero, inhale-exhale lang siguro kayong mga kuanizens. Dahil talagang, salamat naman din at talaga. Pero, ganang... yun, tapos na ba? tapos na yung sagot. Sagot ko ba? Pero, Mars, ikaw ba parang in an effort na parang hindi magsawa sa'yo yung tao? Parang, how do you manage to be not predictable, pero familiar pa rin kami sa Melay na gusto namin? Ako, I manage it because sometimes I have a manager. Hindi, ako talaga, mahirap talaga magiging ka ng mga overexposure, mahirap talaga yan. Pero mas mahirap mawala ng pera. pero talaga, hindi, ito namang, hindi ko naman, ako siguro masasabi ko, si Lord talaga ang may hawak nitong aking kapalaran ng buhay dito sa show business. Kasi hindi ko naman alam kung ma-predictable ba ako or ayaw nyo na ba sa aking paningin ko. Dahil kung ayaw nyo naman na, pagdating ng panahon, wholeheartedly ihag ko naman ito. At saka, kasi hindi naman ako ang artista. Hindi rin naman ako anak ni Lord. So,
pwede lang namang ibigay sa iba. So ako naman, I'm very open to that kung hindi ka na visible, kung visible ka pa ba, okay lang kasi yan talaga ang pagdadaanan mo. So no problem ako that. Love ka namin, ma. Ay, Diyos ko. Hindi pwedeng mawawala ka. That's one of the things why Birthday mo ba? everyone loves Melay kasi she's never predictable. Happy Saka birthday, ano lang, maraming happy birthday. Kwanto Pinoy Big Brother evento. Thank you. Thank you, Ano ma'am. lang, it's her season. Yeah. Seasons yan di ba? Sige, ma'am. Thank you, Albert.